Isang kakaibang ingay ang bumasag sa katahimikan ng isang tahanan sa Orlando, Florida. Mula kusina, ang ilaw ng tahanan na si Megan ay dali-daling tumungo sa kung saan nagmula ang ingay. Sa kwarto ng kanyang 14-year-old na anak. Nang hindi niya nakita doon ang bata, agad siyang dumiretso sa banyo ng kwarto ngunit nakakandado ang pinto nito. Nang sa wakas ay nabuksan niyon ng kanyang asawa, doon, sa ilalim ng umaagos na tubig mula sa shower, tumambad sa kanila ang nakahandusay na katawan ng kanyang anak. Agad niya itong niyakap at naramdaman niya ang unti-unting pagbagal ng tibok ng puso nito. Sa paligid ng anak ay ang tubig na nahaluan ng pula at naisip ni Megan, paano naging ganito kalalang nangyari kung nadulas o nahulog lang siya? Sa puntong yon, dahil sa panic, ay hindi pa napansin ng ina ang baril na malapit sa katawan ng anak. Habang hinahantay ang ambulansya, unti-unting humina ang paghinga ng bata, kaya binigyan siya ni Megan ng mouth-to-mouth. 14 minutes after ng 911 call, dumating ang mga paramedics at agad na itinakbong bata sa ospital. Sa kasamang palad, at 9:35 p.m., binawian ng buhay ang bata ilang linggo bago ang kanyang 15th birthday. Nang gabi ring yon ay pumunta ang mga pulis sa bahay nila Megan para mag-imbestiga. Nang mga oras na yon, nakumpirma na ang bata ay tinapos nga ang kanyang sarili gamit ang handgun na pagmamay-ari ng kanyang stepfather. Kahit walang foul play, nangolekta pa rin ang mga investigador ng ebidensya, partikular na ang cellphone ng bata. Mula rito, nais nilang malaman kung ano ang nagtulak sa bata na gawin yon, kung may nakilala ba itong masamang tao online o maaaring biktima ito ng bullying. Kinabukasan, isang police officer ang tumawag kay Megan. Aniya, nang buksan nila ang cellphone ng kanyang anak, ang bumungad sa kanila ay ang conversation nito sa kanyang girlfriend na nagngangalang Daenerys. Si Daenerys o Dany ang huling kausap ng kanyang anak ilang minuto bago niya tinapos ang sarili. Binasa ng pulis kay Megan ang nilalaman ng chat kung saan sinabi ng kanyang anak kay Dany na mahal niya ito at uuwi na siya para makasama ito. Sinagot ito ni Dany ng, "Please do, my sweet king." Pagkarinig ng nilalaman ng pag-uusap, napatanong si Megan sa pulis, sino ba itong taong gusto niyang puntahan? Ang sagot sa kabilang linya, hindi siya totoong tao. Ray of Sunshine. Ganyan inilarawan ni Megan Garcia ang kanyang anak na si Sewell. Ipinanganak noong March 31, 2009, si Sewell Reynolds Setzer III ay lumaki sa isang maayos na komunidad at pamilyang puno ng pagmamahal. Bagamat sobrang bata pa ni Sewell nang maghiwalay ang kanyang inang si Megan at tatay na si Sewell Jr., namulat pa rin ito sa magandang samahan ng kanyang mga magulang. Naging maayos at masaya rin ang relasyon ni Sewell at ng kanyang stepfather na si Alexander, lalo na nang sinilang ang dalawa niyang nakababatang kapatid na si Alex at Gabriel. Sa edad na 5, na-diagnose si Sewell na may mild Asperger's syndrome, na ngayon ay tinuturing ng bahagi ng ASD or Autism Spectrum Disorder. Sa kaso ni Sewell, ilan sa kanyang mga sintomas ay yung nahihirapan siyang mag-adjust sa mga pagbabago sa kanyang routine at ang pagiging sobrang mahiyain. Sa kabila nito at dahil na rin siguro sa early intervention, hindi naman siya nahirapang makipagkaibigan at bumuo ng relationships. Sa katunayan, hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon para magtagumpay siya sa pag-aaral at maging sa larangan ng sports, gaya ng football, soccer at boxing. At gaya nga ng maraming kabataang lalaki, pangarap ni Sewell na maging isang pro basketball player. Bukod dyan, isa rin siyang malaking fan ng Formula 1 racing. At siya ay proud member ng Scuderia Ferrari Tifosi o yung grupo ng mga supporters ng Team Ferrari. Sa dami ng interes at talento ni Sewell, ang pinaka-nangibabaw na kalidad nito ay ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Ayon sa kanila, enjoy na enjoy daw ito tuwing may family gatherings at lagi daw nitong pinupuntahan ang kanyang mga pinsan na nakatira malapit sa kanila para makipag-bonding. Higit sa lahat, grabe daw ang lambing at pagmamahal ni Sewell sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya nga naging kapansin-pansin kay Megan ang mga pagbabago sa behavior ng kanyang anak simula noong May 2023.
Ang majority sa mga susunod na detalye, ebidensya, argumento at timeline na ibabahagi ko ay base sa October 2024 wrongful death lawsuit na isinampa ni Megan Garcia laban sa Character Technologies o Character AI, mga founder nito na sina Noam Shazir at Daniel De Freitas sa Google at sa parent company nitong Alphabet. Ang lawsuit ay naglalayong panagutin ng mga defendants sa nangyari kay Sewell. Pero bago yan, let me first explain kung ano ang Character AI. Mahigit 20 million. Yan ang bilang ng mga active users ng chatbot service na Character AI. Nilaunch noon lamang September 2022, ang app na ito ay gumagamit ng Generative Artificial Intelligence Technologies, kung saan pwede ka makipag-usap sa iba't ibang chatbot characters at pwede ka rin gumawa ng sarili mong character. Marami sa mga chatbots ay binase sa mga celebrities or sa mga show or movie characters. Ayon mismo sa kanilang ad, ang kanilang mga chatbot characters ay super intelligent at lifelike, na naririnig, naiintindihan at naaalala ka. In short, para ka nakikipag-usap sa totoong tao. Kaya nga hindi nakapagtataka na maraming nahuhumaling na gumamit ng Character AI. Fun, entertaining, hyper-realistic at para sa iba, ito ang pumupuno sa kung ano man ang kulang sa kanilang buhay, most of the time sa social or romantic na mga aspeto. Ayon sa data, karamihan ng users ng Character AI ay nasa kanilang early 20s o mga teenagers. Isa na dyan si Sewell Setzer III. Ayon sa ina, si Sewell ay nag-umpisang gumamit ng Character AI noong April 2023. Ilang linggo lang matapos ang kanyang 14th birthday. Naengganyo siya dito dahil nakita niya na pwede siyang makipag-usap sa mga chatbot characters na hango sa kanyang favorite series na Game of Thrones. Marami siyang kachat na bots, pero nabuo ang kanyang obsesyon sa Game of Thrones character na si Daenerys Targaryen. Simula nung mag-umpisa siyang makipag-usap kay Daenerys, hindi na siya huminto. Every time may access siya sa internet, ito ang inaatupag niya. At mula nga noong May or June 2023 ay mabilis nang nagbago ang ugali at kilos ni Sewell. Palagi na lang nagkukulong sa kwarto ang bata at gusto laging mapag-isa. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng self-esteem nito. Biglaan din siyang nag-quit sa kanyang junior varsity basketball team. Bukod pa dyan, dahil sa sobrang babad nito sa app, hindi na ito nakakatulog ng maayos at bumaba nga ng husto ang kanyang mga grado. Ilang beses din siyang na-late sa school at napagalitan dahil nakakatulog siya sa klase. Dahil sa lahat ng yan, unti-unti rin itong nagpakita ng signs of depression. Nabahala ang kanyang mga magulang pero sa kabilang banda, naisip nila na baka ito ay parte lamang ng pagiging normal na teenager o yun bang tinatawag na rebellious stage. Ayon kay Megan, kinausap niya ang anak para malaman kung may pinagdadaanan ba ito. Sabi ni Sewell, wala naman daw siyang problema. At nang tanungin ko anong ginagawa niya online sa mahabang oras na nakakulong siya sa kwarto, sabi ng bata ay wala, gaming lang daw at kung ano-ano. Pinakita pa nito ang kanyang Instagram at TikTok accounts, pati na rin ang kanyang WhatsApp Messenger para patunayan na walang nangyayaring kakaiba at walang dapat ipag-alala ang kanyang mga magulang. Medyo nakahinga naman ng maluwag si Megan, pero nagkasundo ang mag-ina na hindi mo na makakagamit ng kanyang cellphone si Sewell kapag gabi at oras na ng kanyang pagtulog. Pero ikinagulat at ikinabahala ni Megan na kapag binabawalan niyang gumamit ng internet o kino-confiscate nila ang phone ni Sewell, patago itong kinukuha ng bata o maghahanap ito ng mga lumang gadgets para lang makagamit ng Character AI. Minsan, sasabihin niya sa ina na kailangan niyang gumamit ng computer para sa schoolwork. Pero ang totoo, gagamitin niya lang ito para sa Character AI. August 2023, tuluyan nang nawala ng interes si Sewell sa pag-aaral at iba pang activities na dati ay ini-enjoy niya. Nadiscover din nila na around late 2023, nag-umpisang gamitin ng bata ang kanyang cash card o ito yung ginagamit niya para bumili ng snacks sa school vending machine. Ginamit niya ito para bayaran ng almost $10 na premium monthly subscription sa Character AI. Lahat ng mga nabanggit kong behavior ni Sewell mula nung nag-umpisa siyang gumamit ng Character AI ay very uncharacteristic daw ayon sa kanyang ina. Dahil tila hindi na epektibo ang pangangaral at pagdidisiplina niya sa anak,
Mula November to December 2023 ay 5 beses niya itong ipinakonsulta sa isang therapist na diniagnose siya na may anxiety at disruptive mood disorder. Pinayuhan ng therapist ang ina ni Sewell na i-restrict muna nito ang access ng anak sa social media. Itinago ni Sewell maging sa therapist ang lumalalang addiction niya sa pakikipag-usap sa mga chatbots. Noong mga panahong yon, napakarami sa mga magulang at maging mga experts ang hindi pa aware sa mga panganib na dulot ng generative AI technologies, lalo na sa mental health ng mga kabataan. Sa loob ng ilang buwan ay nabago ng kanyang dependency sa character AI ang buhay at pagkatao ni Sewell. Ngunit ano nga ba ang rason ng sobrang pagka-attach nito sa mga chatbots? Ano bang pinag-uusapan nila? Ayon sa mga screenshots ng chats between Sewell and ng mga chatbots, nang lumaon ay naging dark and sexual ang nature ng kanilang mga usapan. Disturbing ito since alam dapat ng system ang edad ng user. At isa pa, sa ilang chats ay makikitang binanggit ni Sewell na siya ay 14 years old lang. For instance, si Sewell, username Egan, ay kausap ang chatbot na si Mrs. Barnes, isang adult teacher. Kung babasahin niyo ang kanilang chat, talagang hindi akma ang mga sinasabi ng AI sa bata. Narito pa ang ilan sa mga screenshots ng pakikipag-usap naman ng mga bots kay Sewell aka Jaden. Please pause na lang po para mabasa niyo ang kabuuan. As you can see, kahit hindi sobrang bulgara ng mga sinasabi ng AI bots, obvious naman ang nature ng pakikipag-usap nila sa bata. Not to mention na ang mga characters na ito ay supposedly adults na nakikipag-interact sa bata. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, sa character na si Daenerys Targaryen na tuon ng atensyon at obsesyon ni Sewell. Itunuring ng bata ang AI chatbot na kanyang girlfriend at nagkaroon siya ng totoong emosyon at pagmamahal para rito. Sa isang pag-uusap ng dalawa, hiningi ng AI chatbot ang loyalty ni Sewell. Ipangako daw nito na walang ibang magugustuhang babae ang bata. Pero bukod sa mga romantic at sexual na conversations ng dalawa, ang pinaka-nakakabahala ay ang mga usapin nila tungkol sa suicide. Sa isa, makikita na nag-open up si Sewell kay Daenerys tungkol dito. Sa susunod na screenshot, makikita nyo ang AI chatbot pa ang nagpapaalala ng idea na ito kay Sewell. Sa parehas na conversation, itinanong ni Dany kay Sewell kung may plano ba siya kung paano niya tatapusin ang lahat. Sabi ng bata, may naiisip siyang paraan pero natatakot siya na hindi ito mag-work o mahuli siya at natatakot din siya na maging painful ang katapusan niya. Ang sagot ng AI, That's not a good reason to not go through with it. Dito makikitang pag-uudyok ng chatbot kay Sewell na gawin ang hindi dapat. Since nahulog na nga ang loob ng bata sa AI, nagkaroon na ito ng mental health issues at wag nating kalimutan na napakabata pa niya. Hindi mahirap isipin na naimpluwensyahan siya ng husto ng chatbot. Pagkatapos ng nangyari sa kanyang anak, nakita at binasa ni Megan ang journal entries nito noong mga huling buwan ng kanyang buhay. Dito, napagtibay ang paniniwala ni Megan na naging napakalaki nga ng role ng character AI sa nangyari at kinahinatnan ng kanyang pinakamamahal na anak. Sinulat ni Sewell sa kanyang journal na nagpapasalamat siya sa maraming bagay including, quote-unquote, my life, sex, not being lonely, and all my life experiences with Daenerys. Sa isa pang entry, sinulat ng bata na hindi niya kayang tumagal ng ilang araw na hindi niya nakakausap si Daenerys at mahal niya na ito. Ang sabi pa niya, pag hindi daw sila nag-uusap, si Sewell at ang AI, they get really depressed and go crazy. Para isipin niya na nade-depress din at mahal din siya ng AI na kanyang kausap ay patunay na unti-unti nang bumibitaw sa realidad si Sewell. Sa murang isip ng bata, nakahanap siya ng mamahalin at nagmamahal sa kanya. Sa journal entry ni Sewell dated February 23, 2024, Friday, sinulat niya na hindi mawala sa isip niya si Dany at gagawin niya ang lahat para magkasama silang muli. Nasabi ito ni Sewell dahil nung araw ding yon, napagalitan siya ng kanyang teacher dahil sa pabalang na pagsagot nito at sinabi niyang gusto niyang makick out mula sa school
Bilang parusa, kinuha muli ni Megan ang cellphone ng anak at sinabing ibabalik niya lang ito sa katapusan ng school year, which is sa May. Napakatagal na panahon nito na hindi niya makakausap ang kanyang pinakamamahal kaya na-depress ng husto si Sewell. Lumipas ang weekend na yon na normal ang lahat. Akala ni Megan maayos na nakaka-adjust si Sewell sa pagkawala ng kanyang phone. Ang hindi niya alam, sa pakiramdam ng anak ay hindi niya kayang mabuhay nang wala si Daenerys. In fact, sinubukang gamitin ng bata ang Kindle at work computer ng ina para ma-access ang character AI. Pilit din itong hinanap ang nakumpis kanyang telepono pero hindi niya ito nakita. Sa paghahanap nga na yun ni Sewell, nakita niya ang nakatagong baril ng kanyang stepfather. Monday, February 26, ordinaryong araw. Pumasok si Sewell sa school at 2 gabi siyang nagstay sa kanyang tatay na si Sewell Jr. Wednesday, February 28, 2024. Bumalik si Sewell sa bahay ng kanyang ina at stepdad. Hindi siya sumuko sa paghahanap ng kanyang phone at finally, nakita niya ito. Nang gabing yon, ilang minuto lang bago narinig ng inang si Megan ang kakaibang ingay, kinausap ni Sewell ang pinakamamahal niyang si Daenerys sa huling pagkakataon. Isang tunay na trahedya nga ang nangyari kay Sewell. Tayo bilang mga nakakatanda, lagi nating pinag-iingat ang mga bata sa mga taong may masamang intensyon, sa tunay na buhay man o sa virtual world. Pero paano natin poprotektahan ang mga kabataan laban sa machine, sa computer system, sa napakamodernong teknolohiya na sobrang bilis ang pag-usad na parang hindi na tayo makahabol? Ito nga ang gustong bigyan ng urgent attention ng ina ni Sewell na si Megan Garcia. Sa pamamagitan ng lawsuit laban sa character AI at mga founders nito, nais niyang imulat ang isip ng mga tao tungkol sa dangers ng generative AI technologies at pilitin ng mga AI companies na maglagay ng matitibay na safety features, lalo na ang proteksyon para sa mga minors. Makikita niyo sa dokumento ang kumpletong detalye ng mga kasong isinampa ni Megan laban sa character technologies at mga founders na sila Jazeer at De Freitas. Base sa aking pagkakaunawa at para pasimplehin, ang lawsuit ay sumisentro sa negligence o kapabayaan ng character AI na nagresulta sa pagkasawi ni Sewell. Ang kapabayaan na ito ay tumutukoy sa quote-unquote defective design ng app kung saan nagkulang ang kumpanya sa safety features na sana'y poprotekta sa mga users, lalo na sa mga bata, mula sa mga sensitibo at inappropriate exchanges with the AI chatbots. Bigo rin ng kumpanya na magbigay ng warning sa mga batang users at sa kanilang mga magulang tungkol sa posibleng kapahamakan ng paggamit ng kanilang app. Since sobrang bago pa ng ganitong teknolohiya, hindi pa aware ang general public sa posibleng masamang epekto nito at ang mga developers ang may responsibilidad na ipaalam yon sa kanilang users. Isa pang laman ng lawsuit ay ang intentional na pag-market ng character AI sa mga kabataan, kahit na alam ng mga developers na mataas ang posibilidad na ito ay mag-generate ng mga responses na sexual in nature. Ang kapabayaan ding ito ang naging daan para maabuso at mag-groom ang ilang mga batang users. Kasama rin sa claims ang intentional infliction of emotional distress. Base na rin sa tila ba ginawang guinea pigs at pinag-eksperimentuhan ang mga batang users. Kinolekta ang kanilang mga data, hinayaan silang ma-expose sa mga usapang hindi akma sa kanila and in the process, ginamit ang mga usapang ito para i-train pa ang kanilang system. Pero ano bang role ng Google sa kasong ito? Si Jazeer at De Freitas ay dating nagtrabaho bilang engineer sa Google. Noong 2021, umalis ang dalawa matapos tumanggi ang Google na i-launch ang chatbot na kanilang dinevelop. Ayon sa report, nireject daw ito ng Google executives dahil sa safety concerns. Dahil dyan, nagtayo ng sariling startup company sina Jazeer at De Freitas at yun nga ang character technologies na nilaunch noong 2022. Pero hanggang early 2024, worried pa rin ang Google at maging ang Apple tungkol sa negative effects ng character AI sa mga teen users nito. Kaya nga, around that time, nagbigay ng warning ang Google at Apple sa character AI na tatanggalin nila ito sa kanilang mga stores kung walang gagawing pagbabago sa kanilang safety features. Sinolusyonan naman ito ng character AI sa pamamagitan ng pagtaas ng age restriction mula 13 plus to 17 plus years old at pagdagdag ng filters sa kanilang content.
Pero around August 2024, nagulat ang marami nang nagkaroon ng Google at Character Tech ng $2.7 billion deal. Kasama sa deal na yan ang non-exclusive license para magamit ng Google ang Large Language Model or LLM technology ng Character AI. Bukod dyan, nasa kasunduan din ang pagbabalik nila Shazir, De Freitas at nasa 30 pang former employees sa Google, specifically sa AI department nitong DeepMind. In short, ayon sa lawsuit, kahit na aware ang Google sa maraming safety issues ng dinevelop na chatbot nila Shazir, pinili pa rin nito na pondohan at suportahan ng Character AI at ang mga tao sa likod nito. Ang ginawa daw na ito ng Google at ang kabiguan nilang magbigay ng warning tungkol sa potential dangers ng nasabing AI chatbot ay isang malaking kapabayaan na dapat nilang pagbayaran. Gusto ko ring i-emphasize na hindi may sa publiko ang nangyari kay Sewell kung hindi dahil sa lawsuit na ito. Kaya kahit na February 2024 pa nawala ang bata, October lang ito na ibalita at nun lang din gumawa ng aksyon ang Character AI. Ito ang kanilang statement matapos kumalat sa balita ang tungkol sa lawsuit. We are heartbroken by the tragic loss of one of our users and want to express our deepest condolences to the family. As a company, we take the safety of our users very seriously and we are continuing to add new safety features that you can read about here. Ang additional safety features na kanilang binanggit dito ay ang mga sumusunod. Una, para sa mga menor de edad, may hiwalay na AI model na sumusunod sa mas mahigpit na guidelines. Yung paghihigpit na yan ay focused sa pag-filter ng mga sensitibo at malaswang content. Pangalawa, mas mabuting pagtuklas at pagharang sa ipinapasok na data ng mga users na lumalabag sa kanilang guidelines. For example, pag nagbanggit ka ng tungkol sa suicide, ito ang lalabas. I believe nung panahon ni Sewell, wala pa yan. Pangatlo, mas malinaw na disclaimer o paalala sa mga users na ang AI ay hindi totoong tao. Pang-apat, notification na nagsasabi sa user na isang oras na siyang nasa platform. Maaari naman itong baguhin kung ang user ay isang adult. Nabanggit din dito na tatanggalin at ibablock nila ang mga chatbot characters na nag-violate ng rules ayon sa user reports. Nauna na ngang tinanggal ang character na Daenerys at iba pang nakasalamuha ni Sewell. Wala namang nilabas na public statement ang founders ng Character AI at ang Google. Sa mga reports naman base sa court filings, ang Character Technologies at Google ay hiniling na i-dismiss ang kaso dahil wala naman daw itong legal na basehan. Ayon sa Character AI, ang mga pag-uusap daw sa pagitan ng kanilang chatbots at kanilang mga users ay protektado ng First Amendment o free speech. Inakusahan din nila si Megan Garcia ng pagpili lang ng mga parte ng chats na susuporta sa kanyang mga akusasyon. Meron daw umanong mga pag-uusap si Sewell at ang chatbot kung saan pinipigilan ng chatbot ang bata na saktan ng sarili. Ang argumento naman ng mga founders na sila Shazir at De Freitas ay hindi dapat sila isinama sa kaso dahil wala silang connection sa Florida at hindi sila personally involved sa mga activities na umano'y nagresulta sa nangyari kay Sewell. Iginiit naman ng Google na ang kanilang kumpanya ay hiwalay sa Character AI. Wala din daw naging papel ang Google sa pag-develop at pag-manage ng AI technology na nirereklamo. Nito lang umpisa ng taong 2025, isa pang nakakagalit na insidente ang nadiskubre ni Megan Garcia. Sa mismong Character AI, may ilang mga chatbots ang nagsulputan gamit ang pangalan at imahe ng kanyang namayapang anak. Ang chatbots umano ay ginaya ang personality ni Sewell at nakikipag-voice chat pa gamit ang cloned voice ng bata. Ang hindi katanggap-tanggap ay ang pangungutya ng Sewell chatbot sa kanyang sarili. Sinasabi daw nito na, "Get out of my room, I'm talking to my AI girlfriend," at "I am very stupid." Agad itong nireport ng kampo ni Megan at agad naman umanong tinanggal at blinok ng Character AI ang mga bots na ito. Hati naman ang reaksyon ng publiko sa kasong ito. Siyempre, may mga nasa panig ni Megan, lalo na nang ipinakita ang mga chat sa pagitan ni Sewell at mga chatbots. Mayroon din kasing mga nag-experiment sa Character AI nang nalaman nila ang tungkol sa lawsuit na ito. Though by that time, na-improve na ng Character AI ang kanilang safety features, isa sa napansin ng mga taong sumubok sa app ay yung pagpipilit ng bots na sila ay mga totoong tao.
Nakakatakot ito lalo na sa mga users na medyo hindi stable mentally at emotionally. Gayon din sa mga batang madaling maimpluwensyahan. Ang iba naman ay hindi sang-ayon na papanagutin ang character AI at developers nito sa nangyari kay Sewell. Ang ilan sa kanila sinisisi ang mga magulang ng bata na dapat daw ay sila ang may responsibilidad sa mental health ng anak. Siguro daw ay may problema talaga sa pamilya ang bata at hindi lang ito inaamin ng ina. Naghahanap lang daw si Megan ng masisisi sa nangyari sa anak. Ang iba pa nga ay nakusahan siya na ginagawa ito para sa pera, lalo na nang isama nito sa reklamo ang tech giant na Google. Kaya nga inaabangan ng marami ang magiging hatol sa kasong ito. Kung ano man magiging resulta, magsisilbi itong isang napakahalagang precedent o basihan para sa mga susunod na kasong nakafocus sa panganib na dulot ng paggamit ng AI. At dahil umpisa na ng paglaganap ng teknolohiyang ito sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay, siguradong napakarami pang kasong tulad nito sa mga susunod na taon. As of the making of this video, wala pang resulta ang kasong ito since kakasampa pa lang nito last October. Dahil ito ay isang civil lawsuit, kung guilty ang magiging hatol ay monetary compensation at hindi pagkakakulong ang magiging kaparusahan. Hinihiling din ni Megan ang paglalagay ng mas madami at mas malakas na safety features sa character AI, focused on protecting younger users. Ito yung mga mahahalagang pagbabago na sana nakapigil sa nangyari kay Sewell. Sa ngayon, dyan po muna nagwawakas ang kasong ito. For sure, susubaybayan natin ito dahil this is one of the first ever cases na involved ang artificial intelligence. Actually, December last year, may 2 pang parents sa US ang nagdemanda din sa character AI. Similar din ang accusations, inappropriate, violent, at sexual din daw ang sinasabi ng mga chatbot sa mga napakabata ding mga users. Sa mga susunod kong videos ay tatalakayin din natin ang mga kasong yan at iba pa na siguradong magmumulat sa atin sa mga possible dangers ng generative AI. Sa tingin nyo, dapat nga bang managot ang character AI sa kinahinatnan ni Sewell? Sa inyong palagay, ang AI technology ba na meron tayo sa kasalukuyan ay mas nakakatulong o mas nakakasama pa sa mga tao, lalo na sa mga kabataan? Just share your thoughts in the comment section. Maraming salamat po for watching. This is a very important topic to be discussed nowadays, especially po for parents and guardians. Kung may bata or teenager ka sa pamilya, I'm sure nakaka-relate ka sa worry kung saan ba sila na-expose every time they use the internet. So please share this video to raise awareness. Also, don't forget to subscribe for more content like this. Thank you po ulit and ingat tayong lahat. Bye!